Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Bago po lahat, purihin po natin ang ating Panginoon. Medyo na late po ng konti, pasensya na po, tinapos lang po yung mga verses no, ginawa lang, tinapos lang po. Medyo masama po yung pakiramdam ko dahil nilagnat po. Ay, okay po ba yung audio? Maliwanag po ba yung audio? Naririnig po ba? Okay po. Okay po. Salamat po. Yun po, muli po, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Biyernes po ng gabi, medyo nilagnat po ako nilagnat saka ubo, sipon. Tapos kahapon sinipon saka may ubo na rin hanggang ngayon. Kaya po okay lang po, nariyan po ang ating Panginoon, no, na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Okay po. Sa atin pong pag-uumpisa, no, basahin po natin sa mga taga-Kolosas chapter 3 verse 16. Ang sabi po dito, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. No? Purihin po natin ang salita ng Diyos. So, sabi po dito, hayaan daw po natin, no, manatili sa ating mga puso ang mga salita ng ating Panginoon. No? Magpaalalahanan tayo sa bawat isa, no, ng may buong karunungan. Ibig sabihin, yung karunungan na ito ay mula sa banal na salita ng Diyos. No? Tayo po ay umawit ng salmo, himno, mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat. No? Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya po ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon ngayon, no, ay magpuri at magpasalamat. No? Ito po ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Sige po, next po. Yan po, magpuri at magpasalamat. Sige po. Sa ating pong reference verse, no, basahin po natin sa Luke chapter 17 verse 11 to 13, no? Ang kwento po na ito, mga kapatid, ito po yung meron pong 10 ketongin na pinagaling ng Panginoong Jesus. No, basahin po natin sa verse 11. Ang sabi po dito, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ito daw pong Samaria at Galilea. Ito daw po yung dalawang probinsya nung panahon na yon na hindi po nagkakasundo. Ang mga Samaritans o yung mga Samaritano na tinatawag naman, ito daw po yung mga lahi na tinuturing ng mga Hudyo na mga second class citizen, no? Mababa po ang pagtingin nila rito. Hindi nila ito masyado pinapansin o hindi po sila dito nakikihalubilo. Nung pong panahon na yon, nung na-conquer ng mga Assyrians ang northern tribes ng Israel, no, libo-libo mga Israelita na nabihag at dinala sa Assyria. Ang mga Assyrians naman po, no, nagdala ng mga tao buhat sa ibang bayan para manirahan sa northern area ng Israel. No? Sa Samaria, yung mga tao dito, hindi nila nakikilala yung tunay at buhay na Diyos. Sila po ay mga idolaters, no?
Sila po ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami din sa mga Israelita ang nanatiling nanirahan dito sa Northern Israel, at dito sila ay nakapangasawa ng mga ibang lahi, no? Yung mga nanatiling mga Israel dito sa Northern Israel, no? Nakapangasawa po sila ng mga ibang lahi. Kaya yung mga anak nila, yung mga descendants nila, yun na po yung tinatawag ng mga Samaritano, mga Samaritans. Dito po sa border ng Samaria at Galilea, no? Sabi nga po dito sa ating verse, no? Habang naglalakbay daw si Jesus, meron siyang na-encounter na 10 ketongin, no? Ang mga ketongin ay ito po ay mga nakatira sa malayong lugar. Ito po ay mga sila po ay mga naka-isolate, no? Hindi po sila pwedeng makisalamuha sa mga tao na walang sakit na ketong, no? At dahil ito po ay nakakahawa, no? Usually sila ay nakatira sa mga kuweba, no? Sa mga malalayong lugar. Kaya dito kapag meron ka pong ketong, no, maski anong lahi ka pa, mapahudyo o Samaritano, sila po ay magkakasama doon. Pero yung pong 10 ketongin na ito, nung nakita si Jesus, sabi po dito, no, hindi po sila lumapit, no? Hindi po sila lumapit dahil bawal silang lumapit sa mga walang ketongin dahil ito po ay nakakahawa. Kaya po mula sa malayo, sumigaw sila, no? Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin, ang sabi po dito. Kung pagpapatuloy po natin sa verse 14, ang sabi po dito, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Noon po kasi nung mga panahon na yon, kapag meron ka pong sakit na ketong, no, officially yung mga pare o yung mga pariseyo ang magsasabi na ikaw ay dapat ma-isolate, no? Kailangan mong lisanin yung bayan na yon. At kung ikaw naman ay gumaling na o magaling na, ang mga pari din ang magde-decide o magsasabi na magaling ka na at pwede ka nang bumalik doon sa bayan na yon. Kaya nung sinabi po dito ng Panginoong Hesus na sige, pumunta na kayo sa mga pari at magpatingin. Ibig sabihin po nun, gagaling sila at kailangan nila ng parang ma-certify na talagang magaling na sila. Kaya pinapapunta po sila doon sa pari. At sumunod naman, yung 10 ketongin, pumunta nga sila sa mga pari dahil nandun yung pananalig nila na sila ay gagaling. At nung on the way na po silang lahat ay gumaling nga po, no? Hindi po ba parang napakalaking excitement dun sa mga tao na yon, yung bigla na lang silang naggalingan yung kanilang mga sakit, no? Nung sila ay sumunod sa sinabi ng Panginoong Hesus. At sa kanilang pananampalataya, no, pupunta nga sila dun sa mga pari para yung sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus na sila ay gagaling. At pumunta nga po sila dun sa mga pari para i-present yung kanilang mga sarili bilang mga gumaling na sa sakit na leprosy, no? So verse 15 to 16, basahin po natin, no? Ang sabi po dito, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. 10 ang gumaling, isa lang ang bumalik para magpasalamat kay Jesus at magpuri sa Diyos. At nagkataon pang itong bumalik na ito ay isang Samaritano. Yung dinudusta, iniinsulto, yung second-class citizen na tinuturing, no? Sila yung mga pinipwera, mga nililibak na Samaritano,
ang nagpakita ng busilak na puso, no? Siya ang nagpakita ng magandang asal at tumanaw ng utang na loob sa ginawa sa kanya ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kumpara doon sa may mga mataas na moral, no? Ito yung mga Hudyo, mga Israelita, no? Kung ikukumpara po natin, no, nung panahon na iyon. Kaya po sa verse 17, kung babasahin po natin, ang sabi po dito, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? No? 9 out of 10 na kitongin, nakalimutan magpasalamat kay Jesus. 9 na tao ang hindi lamang nag-abala na bumalik para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Kumaripas na po sila ng ng kanya-kanya na sila, nagkanya-kanya na sila nung nalaman nilang magaling na sila. Sa verse 18, ang sabi po dito, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Ito po ay tanong ng Panginoong Hesus. Dalawa po ang tanong ng Panginoong Hesus. Kung sabi, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? No? Nasaan ang 9? Yung pangalawa, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Isa lang po ang ibig sabihin dito, mga kapatid, no? Na ang kabutihan po ng puso ay hindi nadadala kung ano ang lahi natin, no? Kung taga saan ka o kung ano ang iyong relihiyon, no? Ito daw po ay personal condition ng ating puso. Ganun din po ito sa ating pananampalataya, no? Kaya po sa verse 19, ang sabi po ng Panginoong Hesus dito, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No, ano po ang kinalaman ng kwentong ito sa buhay po natin ngayon? Minsan or madalas, no, 9 out of 10 na tao hindi nare-recognize yung pagtulong sa kanila. No? Maraming ganito sa buhay ng tao ngayon. Kapag ang kondisyon ng tao ay all is well, no? Walang problema, hindi nakakaranas ng problema, ng kapighatian, no? Hindi po nakakaalala, no, na magpuri at magpasalamat sa Panginoon, no? Yung nararanasan nilang biyaya at pagpapala, yung magandang nararanasan nila sa buhay, nalilimutan nila na magpuri at sambahin ang Diyos bilang pasasalamat sa Panginoon, no? Bilang pag-recognize sa habag at kabutihan ng ating Panginoon. Na masyado silang nagiging busy sa kanilang mga gawain. Dito sa kwento ng Panginoong Hesus, nung una pa lang, alam na niya na hindi na babalik yung 9 para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Pero, pinagaling pa rin niya. Pinagaling pa rin ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoong Hesus, ang ating pong Panginoon, ay walang pinipili. Siya ay mahabagin, mapagmahal, no? Sa buhay daw po natin ngayon, ganun, no? Na dapat ganun daw po ang gawin natin, no? Christ-like. Do good for the sake of doing good, no? Gumawa daw tayo ng tama, mabuti dahil iyon ang tama, no? Gumawa po tayo ng tama dahil ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Kung babasahin nga po natin sa Matthew chapter 25 verse 37 to 40, sabi po dito, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. No? Ang Panginoong Hesus ang nagsabi po nito, no?
Siya ang nangangaral nito sa atin. Ang sabi nga sa English, whatever you do to the least of my brother, you do it unto me. No, kung ano daw ang ginawa mo sa pinakahamak na alagad ko, ay ginawa mo na rin sa akin. Ito po ay ang galing sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, kung babasahin din po natin sa Matthew 22, verse 36 to 40, kung sabi po dito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. No, ito po yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip natin, ibigin po natin ang ating Panginoong Diyos. No? Sa pamamagitan po ng pagpuri at pagsamba. No? Ito po ang naipapakita natin. At pangalawa daw po, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. No? Sinasabi din po sa atin ng banal na kasulatan na gumawa po tayo. Sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Gumawa po tayo ng tama upang mapapurihan ng ibang tao ang Diyos Ama na nasa langit. Ito po yung sinasabi dito sa Matthew chapter 5 verse 16. Ang sabi po dito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yung pong sinasabi ditong paliwanagin ang inyong mga ilaw, ito po yung paggawa natin ng tama sa ibang tao. At ganoon na rin sa ating pamilya, no? No exemption. Dapat po lahat. Kung ano daw ang ginawa mo sa pinakahamak na alagad, ay ginawa mo na din, no? Ginawa mo na din sa ating Panginoon, no? At ang sabi nga, kapag nakita raw po ng ibang tao, no, papupurihan nila ang ating Ama na nasa langit, no? Kapag nakita nila yung ating mga tamang ginagawa. No? Sa atin po mga kapatid na mananampalataya, ang sabi mas higit daw at effective yung ganitong uri ng pagtuturo o yung pag-share, no? Yun daw kakitaan ka ng kapwa mo ng paggawa ng tama, no? Ayon sa kalooban ng Panginoon, busilak na puso, may kagandahang loob, no? It is the greatest sermon or pag-share na pwede nating gawin sa mga tao. Na maski hindi ka na actual na mag-deliver ng sermon, no? Ito na raw po yung best preaching na pwede natin ibahagi. Mga kapatid, kung tayo ay mga mananampalataya na, no? Isa lang ang ibig sabihin nito, no? Na new creation na tayo. Wala na yung lumang pagkatao. Dahil ang Diyos ay mabuti, no? Kaya tayo dapat ay maging mabuti din, no? Katulad ng Panginoong Jesus. Sapagkat tayo ay mga anak na ng Diyos. Tayo po ngayon ay mga mananampalataya na, no? Tayo po ngayon ay God's handiwork, sabi nga po sa banal na kasulatan. Kaya huwag po tayong magsawa. Huwag po tayong magsawa sa paggawa ng tama, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. No, sabi nga po, no, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no, sa mga taga-Korinto. Ang sabi po dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Yun nga po, katulad po ng sinabi ko kanina. Kaya po mga kapatid, tayo po ay mga mananampalataya na, new creation na tayo. Huwag po tayong magsawa
na gumawa ng mabuti, no? Kasi ito po yung sinasabi sa mga taga Galatia chapter 6 verse 9. Ang sabi po dito sa mga taga Galatia chapter 6 verse 9. Ang sabi po dito, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa, no? May reward po tayo, mga kapatid, no? May reward tayo kapag tayo ay patuloy na gumawa ng tama ayon sa turo ng Panginoon, ayon sa turo ng banal na kasulatan. Mga kapatid, mga kapamilya, tayo po ba ay kasama? Tayo po ba ay kasama dun sa 9 out of 10? Or tayo po ba ay kasama? Or tayo po ba yung 1 out of 10? No? Alam ng ating Panginoong Hesus na hindi na babalik yung siyam, pero yung siyam para magpasalamat at magpupuri sa Diyos. Pero pinagaling pa din po niya. Ang ating Panginoon ay nagpapasikat ng araw pareho sa mabuti at hindi mabuti. At siya po ay nagpapaulan sa matuwid at hindi matuwid. No? Yun po yung sabi sa ating banal na kasulatan. Dahil ang ating Diyos ay mabuti. At bilang anak ng Diyos, dapat tayo po ay mabuti rin sa ating kapwa at sa ating pamilya. No? Gumawa po tayo ng mabuti dahil ito ang nararapat gawin. No? Ito po ang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat natin paliwanagin ang ating ilaw nang sa gayon makita sa atin ang kabutihan at papurihan nila ang ating Panginoon. Ang sabi nga po, no, ang Panginoong Hesus, kung ano ang ginagawa mo sa pinakahamak na alagad ko, ay ginawa mo na din sa akin. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Dahil pagdating ng takdang panahon, tayo po ay aani, no, sa mga huling panahon. No? Tayo ay gagantipalaan ng ating Panginoon. No? Kaya po, magandang umaga po sa ating lahat. No? Ito po ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Paalala lang po mga kapatid, no, na sa this coming Tuesday